Nakakalimutan ata natin na lahat ng malakas ay may katapat. Kahit na hanagub ka pa, at ang tanging Diyos lamang ang nagahari sa lahat. Yun nga lang, sa kaso ng mga hanagoba ay nakalaban nila si Ohera, na sinabi nga na nagpakita sa kanyang wisyo na si Astaroth, na nananalaytay sa kanyang dugo ang pagiging isang Nephilim, ang mga anak ng mga nalaglag na anghel sa mga mortal. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Sa paghigop ni Ohera ng kaluluwa ng isang hanagoba, ay ang siya namang pagkatakot ng isa nung kasama, at doon ay mabilis na itong kumilos upang tumakas. Ngunit linungon lang naman yun ni Ohera nang walang emosyon na makikita sa kanyang muka. Ngunit sa paglayo naman ng hanagob sa pagtakbo, nilipad ni Ohera ng mabilis at pagdakay. Lumitaw ito sa harapan mismo ng hanagob, kasabay ng baon nito ng pagkawit sa katawan ng hanagoba ng kanyang mga malapunyal na kuko. At angat nito papalapit sa kanyang muka habang nakakawit pa rin yun sa kanyang mga kuko. At ang huling tunog na lamang nun ay hinigop ng muli ni Ohera ang kaluluwa nun. Kasabay ng pag-impis ng katawan ng hanagoba, ay siya na rin namang paglalaglagan nito dahil sa unti-unting pagkakabaklas ng kanyang mga buto, dahil sa wala ng laman na kinakapitan ito. At doon nga sa gitna ng kakahuyan, natapos ang pag-atake o pagtatangka ng dalawang hanagoba na kunin ang mutya ng kadatuan sa katawan ni Ohera, dahil sa patay na sila. Ngunit sa pagpaslang ni Ohera noon ay parang hindi ito kontento pa, dahil kasabay noon ang paglingon-lingon niya pa sa paligid, na para bang naghahanap pa ito ng kanyang makakatunggali. Hanggang sa lumipad na ito pabalik sa tabing ilog. Sa pagbaba niya ay nakita nito ang mga nakahandusay na katawan ng mga kasamahan nito, kabilang ang kanyang kapatid na si Lucila. Pero sa mga kilos niya, para bang hindi niya nakikilala ang mga yun, at ang tingin niya lamang sa mga ito ay parang sa mga hanagob na tinapos niya. Napagkain lamang at enerhiya ang kaluluwa ng mga ito. Sa makatuwid ay hindi kontrolado ni Ohera ang pagkatao niyang yun, hanggang sa nilapitan niya ang magtuhin sa tabi ng isang malaking bato. At lingid nun sa wisyo ni Ohera na balak na nitong gawin ang ginawa niya rin sa mga hanagoba, sa dalawang magtiyo, si Atara at Mael. Ang higupi ng kaluluwa ng mga yun. Ngunit biglang isang panalino ng gumapos sa kamay ni Ohera. Pumulupot yun sa kanyang braso, sabay salita nung gumawa nun sa kanya. Tumigil ka! Tumigil ka, Ohera! Salita ni Sail. Tugon naman ng pag-angil ni Ohera. Ngunit isang tali ulit ang gumapos sa kaliwa nitong braso. May bato pala na parang pabigat yun sa dulo, kaya pumupulupot yun sa braso ni Ohera. At habang nakagapos ang mga taling yun sa kanya, angil ulit ni Ohera. Kuya! Kuya! Masyadong malakas to! Baka maibalibag tayo! Salita naman ni Kail. Dumating ang dalawang magkapatid, ngunit sa huli na ng laban. Hindi kaya eto ang dahilan kaya nahuli sila, at nauna na si Mael kanina pa.
Magkabilaan na braso na ni O'Hara noon ang natalian nung dalawa. At sa hawakan ng dalawang magkapatid sa magkabilaan na panali na yun na hawak nga nila ay may mga tela pa itong nakabalot doon. Nagwawala naman na si O'Hara noon dahil sa pagkakagapos nito ng kanyang mga braso. Dahil kada pumiglas pa nito ay siya namang lalong paghigpit ng mga panali. Kakaiba ang panali na yun dahil parang kontra yun sa kapangyarihan niya. Hanggang sa nagbaga na lamang ang tag-isang bato sa dulo ng mga taling ito dahil sa mas lalong pagpupumiglas ni O'Hara at mas lalo pang humihigpit ang pagkapulupot nun sa braso niya. Kaya naman nagbaga din noon ang mga letrang nakaukit sa katawan ni O'Hara. Dahilan upang nahatak niya si Saila sa hawak nitong tali. Sabay hagis nito papaitaas upang ibalibag si Sail sa pamamagitan ng tali. Ngunit habang nasa ere si Saila, nagsagabunan ito at saktong sa pagbagsak niya ay nabalansi niya ang kanyang katawan sa pagtayo. Nahawak pa rin ang tali. Ngunit dahil sa pagpuwersa nito sa paghatak ng tali ng sagabunan, nalislis naman ang telang nakabalot sa tali na pinanghahawakan niya. Dahilan upang... Tanda! Bilisan mo! Ano bang ginagawa mo? Maski kami ay susunugin na ng panali mo! Salita ni Sail dahil sa parang nasusunog naman na ang mga palad nito sa pagkakahawak niya ng panaling iyon. Kaya pala binalutan pala nila yun ng tela dahil maski sila ni Kaila ay apektado ng panaling iyon kapag nahawakan nila ito. Sandali! Ano ba yan? Hinahanap ko pa yung ipapatama ko na bato para sa diablong yan! Salita ng isang matanda na papalapit naman kay O'Hara habang bumubuga-buga pa ng usok ang kanyang bunganga na nagsasalita dahil sa sigarilyo nito sa kanyang bunganga. At may hawak itong parang mga pinagbalatan ng talaba, yung shell nito kumbaga. Pero ayon nga sa binigkas niya, mga klase ng bato yun na maninipis. At riniribisan niya ito na parang braha, na parang may hinahanap siya dito. Dahil sa bawat bato na yun ay mga nakaukit na letra na hindi naman maintindihan. Matagal pa ba yan, tanda? Bilisan mo! Tugon ni Sail sa matanda. Ngunit masyado atang natatagalan yung matanda at mukhang relax na relax lang sa mga nangyayari dahil nakuha pa nitong hawakan ang kanyang sigarilyo. Sabay hit-hit bunga niya ng usok habang tumilapon naman na si Kaila at nagsagabunan na rin ito. Nabitawan niya noon ang tali na siyang pumipigil kay O'Hara sa pagwawalangan nito. Ngunit hinabol yun agad ni Kaila at sa pagkakahawak nito sa taling yun ay... Tanda! Papatayin mo ba kami? Bago mo patitigilan ang demonyong to sa katawan niya! Ano? Huwag niyo akong istorbohin! Mas lalong di ko mahanap yung bato! Tugon nito. Kaya't doon ay nagpatuloy na lamang ang dalawang magkapatid sa paghatak ng tali kay O'Hara hanggang sa lilipad na sana si O'Hara. Nagsimulang ipinagaspas nito ang kanyang mga pakpak, ngunit pinipigilan pa rin yun ng magkapatid na gabunan hanggang sa... Eto na! Salita nung matanda. Simbolo ni Miguel! Ayos na to! Salita niya. Sabay lapit na nito kay O'Hara na papalipad na nga. Ngunit inihagis ng matanda nun ang papalapad na bato na papalapad din sa katawan ni O'Hara. Yung parang ididikit niya ito. Ganon At pagdikit nun kay O'Hara, biglang natigil ito sa pagpagaspas. At napaluhod na ito sa lupa sa paghatak naman ng dalawang magkapatid. Sunod na pag-angil nito ay ang siyang parang panghihina niya. At doon ay bigla naman nang kumalag ang mga tali sa magkabilaang braso nito.
kasabay ng pagbabaga ng batong palapad na naidikit sa katawan ni O'Hara ng palapad sa paghagis nga ng matanda, ay dahan-dahan ng pagbabalik ni O'Hara sa pagiging tao. At nung makabalik na nga ito, kusa na lamang na tumuklap at nalaglag sa lupa ang batong dumikit sa katawan nito. Sabay pulot na noon ng matanda at balik na rin sa pagiging normal ng magkapatid na gabunan. Sabay takbo na nila kay O'Hara na hubot-hubad ang katawan na walang malay. "O'Hara! O'Hara!" Doon ay sabay tapon naman na ng matanda ng kanyang sigarilyo at sindi ulit nito ng isa. "Ayos! Huwag kayong mag-alala." Wika pa nito, sabay pulot na ng mga panaling ginamit kay O'Hara o pinanggapos kanina. Matapos ang kaganapang yun, isang boses naman ang pumukaw ng pansin ng tatlo, si Sail, Kail at yung matanda na kasama nga nila. Sail, Kail, kayo ba yan? Bayaw!" Salita ni Mang Pasyo na nooy nagkaroon na rin pala ng malay. Ngunit hawak-hawak nito ang kanyang tagiliran dahil yon yung parang napuruhan o nasaktan kanina. At sinabi naman nila sa ilang lahat ng naging kaganapan bago sila nakarating ng baryo Pugto-Pugto. Agaran na rin inasikaso ng dalawa at kasama na rin na matanda ang lahat pauwi sa bahay nila Mang Pasyo. At nung na nga natapos ang gabing yun, pagsapit ng umaga, paghigop ng kape ni Mang Pasyo, kasama ang matandang tumulong kina Sail na isa palang ermitanyo. Kilala iyon ni Mang Pasyo dahil isa pala yun sa naging kasama nila nung mga panahong itinakas nila si Atara sa mga kalahi nila na nagnanais siyang patayin nung ipinanganak yun ni Atika. Ibig sabihin ay matagal ng kaibigan ito ng tatlo ring magkakapatid na gabunan, at ang pangalan ng matandang ito ay si Ka-Adonai o tinatawag rin siyang Ka-Adones. At eto pala ang dahilan kung bakit nahuli ang dalawang magkapatid sa labanan, dahil sa pagsundo ng mga ito kay Ka-Adones. Dahil lingid sa kaalaman natin sa kwento, nung mga panahong nagsasanay pa lang si O'Hara sa lugar ng magkakapatid sa lawa ng Exodus, ay minsan nang lumabas ang katauhang yun ni O'Hara na may dugo nga siya ng Nephilim. Ngunit nung mga panahong yun ay tumagal lang ng mga ilang segundo din ang pagtubo ng pakpak nito o pagiging tunay nitong diablo. Kaya nga't nasaksiyan na yon ng tatlong magkakapatid nung nasa pangangalaga pa nila si O'Hara para sa kanyang pagsasanay. At ayon pa kay Sail, may pakiramdam siya na lalabas at lalabas ang uri ng dugo na yun ni O'Hara na Nephilim, isang uri ng mga nilalang na anak nga ng mga nalaglag na mga anghel sa mga mortal. Kaya minabuti pala ng magkakapatid na paunahin na nga si Mael ng gabing iyon, dahil sa sinundo nila si Ka-Adones upang kung ganun nga ang mangyari ay may katulong silang galing sa kanan, dahil hindi na rin nila kakayanin pa si O'Hara na awatin, oras na ginamit na niya ang katauhan nito. Isa pa, para na rin sana sa mga hanagob, kaya nila dala si Ka-Adones. Ngunit nangyari na nga ang kanilang inaasahan na dapat na hindi mangyari, dahil kahit tunay ngang nakokontrol ni O'Hara ang mutya ng kadatuan, ay sa estado naman ng dugo niya sa pagiging Nephilim ay hindi pa niya alam iyon. At yun ang hindi rin naman kayang ituro pa ng tatlong magkakapatid sa kanya, at nakasalalay na lamang kay O'Hara ang bagay na yun kung magagawa niya itong pag-ibayuhin o gamitin ito ng nasa kontrol niya. Sa pagputok ng liwanag ng araw, pasalamat naman ng lahat dahil sa nangyaring kaguluhan o labanan kagabi
ay walang nawala o namatay sa kanila. At konting pinsala lang naman sa katawan ang kanilang mga natamo na ayon kay Ka-Adonis ay kaya lang pagalingin ng mga ilang araw sa tulong na rin ng mga herbal na dahon. At nagkamalay na rin ang lahat noon. At sa loob nga ng tahanan nila Mang Pasyo ay nag-uusap-usap na ang lahat. At dito na rin pumasok sa ideya ni Mang Pasyo na delikado na nga sila sa kanilang tahanan o sa kanilang baryong tinitirhan dahil sa dalang panganib ng mga kalaban ni Ohera, dahil sa pagtatangka nga na kunin ang mutya sa kanyang katawan. Kaya't naiisip niya na rin noon na umalis na nga sa baryo. Total, mabubuhay naman sila noon ni Atara sa lawa ng Exodus kasama ang mga bayaw nito. At sa usapan naman na to, magharap sa upuan si Mael at Lucila. Magkatabi naman si Atara at Ohera. Nang parang di naman mapakali noon si Mael dahil sa pagtitig sa kanya ni Lucila, na para ring may nais ipabatid sa kanya ang dalaga. Habang nagsasalita naman noon si Mang Pasyo. Ay! Buti hindi ko nakita ang pagka sa diablo mo, Ohera. Kung hindi, baka nahimatay ulit ako. Pabirong usap ni Mang Pasyo. Ay, ano kayang gagawin ko? Dagdag pa nito. Sabay tayo nito sa kanyang upuan na aburido. Tumungo ito sa bintana at dumungaw at tinignan ng ilan sa mga saging na pananim nito. Paano tong kakarampot na lupan na ipundar ko kung aalis tayo? Sa bagay, mabubuhay din naman tayo doon, anak. Ngunit malayong merkado doon para makipagkalakaran. Mga sentimiento ni Mang Pasyo. At doon ay natahimik naman ang lahat sa mga sinabi ni Mang Pasyo ng seryoso. At sa katahimikan nga ng loob ng bahay, sinamantala naman ni Lucila noon na magsalita. Dahil parang kanina pa niya gustong kausapin si Mael. Mael? Mael hindi ba ang pangalan mo? Salitang titig ni Lucila kay Mael. Oo. Tugon na sagot naman ni Mael na may halo pang hiya kay Lucila. Mael? Salamat kagabi sa ginawa mo. Ano yon? Tanong naman ni Mael na parang inosente sa sinabi ni Lucila. Kaya nagpaliwanag naman si Lucila ng yung biglaang pagdating mo, yung pagsangga mo sa hanagob para iligtas ako kagabi. Salita ni Lucila. Ay, yun ba? Wala yun. Tugon naman ni Mael nang nahihiya pa rin. Nagkatingin-tinginan naman ang lahat sa usapan ng dalawa. Sabay baling ng tingin sa kanila. Pero biglang kumanana naman si Mang Pasyo. Nakaw, mukhang may magpapatuka na naman. Salita nito habang nakadungaw sa bintana. Nasaan? May sumasabong ba dyan? Tanong naman ni Ka-Adonis. Pare naman, oo. Ikaw naman pare, matagal na tayong magkaibigan. Di mo nakukuha yung mga pasakali ko. Salita ni Mang Pasyo kay Ka-Adonis. Abay, malay ko ba kung anong sinasabi mong patuka? Tugon naman ni Mang Adonis. Alam mo, ikaw Adonis, di ko alam kung ermitanyo ka o komedyante. Tugon ni Mang Pasyo, sabay tawa nito. Ngunit, aray ko, huwag mo muna akong masyadong patawanin. Masakit pa tong tagiliran ko Dagdag pa niya. Matapos ang biruan ng dalawa, ay seryoso nang ang pinag-usapan ng mga ito ang paglipat ng mag-ama sa lawa ng Exodus. At sa huli, buo na ang pasya ni Mang Pasyo na pansamantala habang hindi naaayos o natatapos ang kaguluhan, ay lilipat na sila kasama sina Ohera at Lucila sa lawa ng Exodus.
At kahit nagpapagaling pa noon ang iba sa kanila sa mga natamong pinsala, ay nagpasya na silang maglakbay. Dahil dito ay may mga plano na ang mga gabunan at si O'Hara. Dahil pilit man na iwasan ni O'Hara ang kaguluhan, ay hahabulin siya nito. Dahil sa mutya na nasa loob ng kanyang katawan. At ang tanging paraan lamang para matapos ito ay ang harapin ang katotohanan na kailangan nilang lumaban o makipagdigma. Alright mga kabagis ko! Woo! Yun! Minabuti ko na lang dito mag-spill sa huli dahil binuo ko yung part 14 na puro. Ang tindi nun, di ba mga kabagis ko? Grabe yung labanan doon. Parang naidugtong na lang yung dito sa part 15 natin. So may mga bagay tayong liniwanag sa episode na to. Lalo na nung nahuli yung dalawang magkapatid. Akala ko si Meldin lang talaga yung darating. Yun pala, may kaibigan din silang galing sa kanan na kaibigan din pala ni Mang Pasyo. So dito sa part 15, mag-shoutout tayo! Shoutout po kay Miss Jutessa sa walang sawang pagre-renew ng kanyang unang Espada membership. Shoutout din po kay Gerald Tejada. Belated happy birthday kabagis, pasensya na, ngayon lang nakapag-shoutout eh. Shoutout din po kay Franaga from Yamama Palace, Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout din po kay Rinaldo Macion. Shoutout po kay Jessa TV. Shoutout po kay Eric Villar. Shoutout din po kay Precious Bueno Montejo. Shoutout din po kay Dave Midado Kial. Yun muna mga kabagis ko. Di ako nakapag-update ng isi-shoutout eh. Next time na ulit. Salamat sa suportang tunay.